Kayo po ba ay handa na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Amen. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis chapter 13, verse number 10 hanggang 13. Genesis chapter 13, verse number 10 to 13. Ating pong tunghayan ang kwento po ni Lot at sa kanya pong naging mga kapasyahan na nagdala po sa mga sitwasyon po sa kanya pong buhay na masasabi po natin na bilang mga mananampalataya, ayaw nating itong mangyari po sa atin. But naisulat ito sa banal na kasulatan upang bigyan tayo ng paalala at bigyan po tayo ng karunungan patungkol po sa mga desisyon po na gagawin po natin bilang pong mga mananampalataya. Sabay-sabay po nating basahin verse number 10 hanggang 13 sa paraan po na nauunawaan. At babasa pa lang po ng ating pong text ay unawain na po natin ang ating pong mensahe po ngayong pong umaga po na ito. Kung nakita na po natin, please say amen. Verse number 10, ready, begin. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plains of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. And Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Tayo po ay humingi ng gabay po sa ating pong Panginoon. Dakilang Ama, inilalapit namin sa oras na ito ang aming pong magiging pag-aaral. Dalangin namin, Lord, ang inyong pong presensya sa aming pong kalagitnaan. Kami bilang pong mga tao ay gabayan ninyo, Panginoon. Bilang mga mananampalataya ay gabayan po ninyo. May kanya-kanya kaming desisyon. May kanya-kanya kaming mga lakad sa buhay. Pero alam namin, Lord, walang ibang makapag-aayos nito, makapagdadala sa amin sa kalooban po ninyo, kundi ang gabay lamang ng inyong pong counsel. Kaya Lord, biyayaan nyo kami sa oras na ito ng pusong mababa, puso, Panginoon, na may pangunawa. At makita namin, Panginoon, ang mensahe sa inyong pong message ngayong pong umaga na ito. Gayun din, Lord, ang dalangin din namin sa aming pong pastor na pansamantala po namin na hindi kasama ngayong umaga sa kanyang pagmeministeryo, Panginoon, at pangangaral sa lugar ng Hagunoy. Kayo mag-bless, Lord, sa kanya at kasangkapanin siya upang mahamon ang mga buhay ng mga mananampalataya sa dakong roon. Kaya, Lord, i-bless nyo kami sa inyong pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Maupo na po tayo. By the way, ang ating pong pastor ay nasa lugar po ng Hagunoy, sa CBC Hagunoy. Ngayong pong araw po na ito ay kanila pong church anniversary. Kaya batiin po natin ang church po ng Hagunoy. Isa po yan sa mga fellowshipping churches po natin sa ating pong NCBF. Para po sa ating pong pag-aaral ngayong pong umaga po na ito, nais ko pong makita po natin ang mensahe ng Panginoon na pinamagatan po natin, the dangers of living by sight. The dangers of living by sight. Ang mga bagay po na masasabi po nating delikado, mga bagay na ikapapahamak po natin kapag bilang mga mananampalataya, nabuhay po tayo sa kung ano ang nakikita po natin. Maliwanag po, even in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, that for we walk by faith and not by sight. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay dapat lumalakad sa pananampalataya at hindi sa kung ano ang nakikita ng ating pong mata. And dito po sa ating pong pag-aaralan, sa kwento po na ating pong tutunghayan, marahil po napakinggan na natin ang kwento po ng buhay ni Lot. Alam natin, lalo po sa mga matatagal na, kung ano po ang kinahantungan ni Lot at ang kanyang pong pamilya.
Pero sa ating pong pag-aaral ngayon, hayaan po natin na mapaalalahanan muli tayo ng salita po ng Panginoon patungkol po sa buhay nitong si Lot. Alam niyo po, ang naging dahilan ng kanya pong masasabi nating pagbagsak ay yung series of wrong decisions. Series of wrong decisions. At ang pagdidesisyon po, ito po yung napakalaking bahagi po ng buhay ng bawat isa po sa atin sa araw-araw, kahit mapamanampalataya o hindi, mapamatured ka na mananampalataya, matagal ka na sa church, o bagong mananampalataya tayo sa church, tayo po ay lahat ay gumagawa po ng desisyon. At dito po sa ating pong magiging pag-aaral, nais nating mapaalalahanan tayo na huwag nating basta-basta lang iti-take lightly ang mga desisyong ginagawa po natin sa buhay. Dahil baka ang dyablo, tinatakpan lang ang ating pong mga mata sa marahil ay consequences po ng mga desisyon po na yan. Ang dyablo po, dyan magaling. Ang dyablo po, dyan ang kanyang pong forte. Na ipakita lamang ang mga mabubuting bagay, pero nakatago yung mga bagay na ikapapahamak po natin. And that is why, bilang mga mananampalataya, huwag tayong magre-rely sa kung anong nakikita natin. Kung ano ang judgment natin base sa kung ano yung perception natin sa mga bagay na dumadating sa buhay natin. Mapatrabaho man ito, mapa-opportunity man ito, mapaplano man ito sa buhay, importante po bilang mga mananampalataya na pinapaalalahanan natin na bilang Kristiyano, hindi tayo dapat nabubuhay sa kung ano lang ang gusto natin bilang mga tao. Hindi tayo nabubuhay dapat sa kung ano lang yung tingin nating tama. Kasi pwedeng tama sa paningin mo, pero hindi ibig sabihin tama, hindi ibig sabihin mabuti, ay ito'y maka-Diyos at makabubuti sa atin. Ang judgment natin po kasi pwedeng makloud yan eh. Bilang mga tao, minsan kapag ang ganda ng offer, minsan pag ang ganda ng mga nakikita nating profit, nung bagay na nasa ating pong harapan, nature natin po bilang mga tao, ang i-grab po ito. Nature natin na i-grab ito. Kung papipiliin ka, nandoon, may dalawang bag. Ito, ang laman nito ay 20 pesos. Ang laman nito, 1,000. At sinabi, sige, pumili ka. Anong pipiliin mo? By nature bilang mga tao, syempre, doon tayo sa Doon tayo sa 1,000. Mas maganda ang offer eh. Mas maganda yung profit dito. Kaya po bilang mga tao, drawn tayo dun sa kaisipan na kung ano yung sa tingin natin na mas malaki, kung ano ang mas mabuti sa paningin po natin, talagang yun ang igagrab po natin. At ito po ang same na naging sitwasyon sa buhay po ni Lot. At nawa po, sa ating pong maikling pag-aaral lang naman, pahintulutan natin na mapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na magbantay sa kung ano ang lakad at mga desisyong ginagawa po natin bilang mga mananampalataya. Dahil hindi lang ikaw ang apektado niyan. Maniwala tayo sa hindi lang ikaw ang apektado ng mga desisyong ginagawa mo. Kung may pamilya ka, kasama at kaladkad ng magiging desisyon mo, ang magiging pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, yung mga taong nasa paligid mo, maniwala kayo sa hindi. Yung akala natin na maliit na bagay lang, just like si Job, ay si Lot, ang naging desisyon lang naman niya ayon sa kung ano yung makabubuti sa klase ng negosyo na meron sila. By the way, para mabigyan tayo ng background, lalo po sa mga bago lang po natin na mga mananampalataya, si Lot po ay pamangkin po nitong si Abraham. At sa kabutihan ng Panginoon sa kanila, ang kanila pong, dahil nung unang panahon talaga, ang sukatan po ng talagang negosyo, ng yaman o pagpapala, nung unang panahon, hindi naman po yung merong kamalaking bahay, dahil nung unang panahon, tent lang naman sila eh. Pero ang kanila pong kayamanan, nandun po sa mga alaga po nilang mga hayop, yung mga herd po nila, at yung kanila pong kabuhayan na sila po ay nag-aalaga ng mga hayop. Ito po ay talagang pinagpala ng Panginoon. To the point na pag binasa po natin yung bandang taas po ng Genesis chapter 13, sa sobrang dami ng mga alaga po nila, naging dahilan na to para yung mga kanila pong mga bantay, yung mga
kasamahan nila o marahil mga workers nila doon sa kanila pong kabuhayan, nagkakaroon na po ng mga problema. Di ba? Nagkakaroon na po ng mga conflict. At mas makabubuti na sila po ay maghiwalay, hindi dahil magkagalit si Abraham at saka si Lot, kundi mas makabubuti ito doon sa mga tao na kanila pong pinangungunahan at sa kanila pong kabuhayan. So ang nangyari, pinag-decide nitong si Abraham, si Lot, sige pumili ka. Kung ikaw ay pupunta sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung ikaw pupunta sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. At doon po pumasok yung teksto na ating pong binasa kanina. And Lot lifted up his eyes and beheld the plain of Jordan. Ang sabi po sa ating pong teksto, tinignan, nakita nitong si Lot yung prosperity ng lugar po ng Jordan. That it was well-watered. It was well-watered. At kung ikaw po ay may mga alagang hayop, napaka-importante po nun na yung lugar na iyong pupuntahan ay mayroong pong source of water. Makadadagdag din, dahil ito ay well-watered, mayroong pong mga ruta dyan ng mga bangka, mas madali ang trade. Mas maganda ang opportunity na makapagbenta siya, hindi lang doon sa lugar nila, lokal, kundi sa ibang mga lugar. So napakaganda ng opportunity, ang ganda ng offer ng lugar. Pero hindi ikinonsider nitong si Lot kung ano ang meron sa lugar. Hindi lang yung water, kundi ano bang meron sa lugar na yon. Nandun sa lugar na yon ang lugar ng Sodom at Gomorrah. Na doon po sa tekstong ating pong binasa, sa bandang verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord. Hindi lang po basta sinners, but they are sinners and wicked exceedingly. Yung kasamaan po ng lugar na ito ay masasabi po nating naging dahilan para ang Panginoon magpasya dahil sa kanila pong kasamaan, sa kanila pong pagsuway sa kung anong kalooban ng Panginoon, sila po ay gugunawin ng ating pong Panginoon. At alam niyo po, ito po ang naging kapasyahan ni Lot. He pitched his tent, hindi kagad sa Sodom. He pitched his tent, doon lang sa outskirts, sa labas. Sabihin, hindi naman ako sa talagang city kasi alam ko masasama nga yung mga tao doon. Hindi ako papasok, pero dito lang ako sa outskirts. Sa labas lang. Doon niya ipinitch ang kanyang tent. Minsan, pag iniisip natin, ginagawa natin ng justification, even yung mga bagay at mga desisyon natin, even though, being Christian, alam natin something is wrong sa desisyon na gagawin ko. Gina-justify po natin Ginagawa natin na, hindi naman ako talagang papasok sa city, kasi alam ko masasama yung mga tao, pero dito lang ako sa labas. Kino-compromise natin yung alam nating truth, yung alam nating kalooban ng Panginoon. Kasi nga, irresistible ang offer. Ang ganda ng offer. Kaya siguro, hindi naman siguro ako talagang makukorrupt sa klase ng lugar na iyon. Kasi nasa labas lang naman ako. Pero mind you mga kapatid, pagdating ng chapter 19 ng Genesis, wala na siya sa outskirts. Nandun na siya sa loob. Kaya bantayan natin ang mga desisyon natin. Baka minsan ang iniisip lang natin, maliit lang naman na bagay. Maliit lang naman na bagay. Yung aking desisyon na to, hindi naman makaka-apekto to sa amin, sa aking pamilya. Mamaya po, bibigyan natin pansida mga bagay po na yan. At bilang po mga Kristiyano, magandang maalala po natin na kahit Kristiyano tayo, nandun po yung nature natin bilang mga tao. At ang nature natin is minsan nag-govern po ng kung ano ang pleasing para sa atin. Kung ano ang comfortable para po sa atin. Kung ano ang makabubuti para po sa atin. Kaya po again, sa ating pong pag-aaral, mabantayan po natin nawa ang sarili po natin. Yun ang kaibahan ng hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Even though, nandun, ang mundo rin naman, nakakatanggap sila ng offer
Pero ang kaganda sa atin, may Holy Spirit na nagpapaalala sa atin, anak, mali yan. Bilang Kristiyano, alam mo yun. Deep inside your heart. Kaya nga lang, ang nagiging problema lang natin, yung alam nating mali, sinusuppress natin by justifying yung decision po natin. Kasi iniisip natin na yung magiging prophet, kayang is better dun sa magiging marahil ay compromise na gagawin po natin. At nawa po sa magiging pag-aaral po natin, tayo po ay makalakad hindi sa kung ano ang ating pong nakikita lamang, kundi kung ano ang kalooban po ng Panginoon sa ating pong buhay. Ang paglakad po sa pananampalataya ay hindi po paglakad na para tayong bulag sa paglakad sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Nakarinig po kasi ako ng ganong klase ng susundin mo ang Panginoon para kang bulag na sumusunod sa kung ano tinuturo ng Biblia. Na lumalakad ka sa sinuturo ng Biblia, hindi ka magkaroon ng sarili mong desisyon. Ang paglakad po sa pananampalataya, hindi po ito paglakad na para tayong nakapikit na kung ano lang sinabi sa atin, yun ang susundin natin. No. Ang walking po by faith is walking, hindi na tayo ay hindi po nagkukonsider ng mga bagay-bagay o nakapikit, kundi ang paglakad sa pananampalataya ay paglakad sa pagtitiwala na yung inuutos nung nagdadirect sa atin sa ating lakad. Even though hindi natin nakikita, alam natin na yung nature, yung character, at kung sino yung nagdadirect ng utos natin, alam natin na yung itinuturo niya ay isang landas na ikabubuti po natin. Yun po ang walking by faith. Nagtitiwala tayo na ang lakad na tinuturo ng Diyos, even though bilang tao sa ating pong judgment, parang ano yata, parang bilang tao, ang hindi reasonable yung magiging paglakad mo. Minsan yung pagsunod mo. Bilang tao, busy ka na nga. Yung linggo mo, hindi mo na nga maisiksik yung mga gagawain mo sa trabaho. Hindi mo na maisiksik yung mga gagawin. Tapos pupunta ka pa sa church. Buong araw pa. Atin ka pa ng Sunday school. Eh di nawalan ka na ng oras sa sarili mo, nawalan ka na ng oras sa pamilya mo, nawalan ka na ng oras sa trabaho mo. Bilang mga unbelievers, sa tingin nila, ang pag-attend sa church, pagsasayang ng oras. Ang pag-attend sa church ay paglalagay at paglalaan ng maling oras na pwede mo sanang gamitin for profit. Ipagtrabaho mo na lang yan. Ipasok mo na lang yan sa iyong trabaho. Gawin mo na lang yung schoolworks mo. Huwag ka na magpunta ng church kasi bilang tao, siyempre nga naman, naglaan ka ng, binigay mo yung, mas mahaba nga naman yung oras mo sa trabaho mo. Pero ang tanong, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, alam natin na bilang mananampalataya, ang utos ng Panginoon, ang direksyon ng Panginoon, na ang araw ng linggo para sa Kanya. Amen? Do you really believe na ang araw ng linggo para sa Panginoon? Inutos ba niya yun para kuhanan tayo ng oras, kuhanan tayo ng panahon sa ating pong mga ginagawa sa buhay? I don't think so. Bilang tao, ang tingin natin, pagsasayang ng oras. Bilang isang ordinaryong tao, lalo hindi mga mananampalataya, pagsasayang lang ito ng oras. Pero bilang mga mananampalataya, pagtalima ito sa pangako ng Panginoon. At sa sinasabi niya na, huwag ka mag-alala, gawin mo ang trabaho mo sa 6 na araw. Ibigay mo sa akin yung isa. Hindi mo magiging problema ang trabaho mo. Hindi mo magiging problema yung magiging profit mo, yung mga dinidesire ng puso mo. Kaya minsan, habol tayo ng habol ng oras natin. Habol tayo ng habol ng mga kota natin sa trabaho to the point na ibinabaliwala natin ang oras at panahon na para sa Panginoon. Kaya anong nangyayari? Imbis na, para bang akala natin, dahil mas mahaba ang oras na inilaan ko sa trabaho, dapat mas aayos to eh. Dapat mas magiging organized ako. Dapat mas matatapos ko yung trabaho na ginagawa ko. Pero bakit parang ang gulo? Nagawa mo nga yung, pagpalagay na natin, natapos mo nga yung trabaho. Pero bakit ganun? Natapos ko nga yung trabaho ko, pero bakit ang pamilya ko ang gulo-gulo? Bakit yung mga bagay sa buhay ko hindi ko maayos-ayos? Kasi alam niyo po ang problema, lumalakad tayo sa kung ano nakikita natin na tama.
We are walking by our sight na nakalimutan natin na ang walking by faith ay pagtitiwala na kung meron mang inutos ang Panginoon, sa ikabubuti nating lahat to. Kaya nga po minsan, nakalulungkot, lalo po sa usaping, di ba, lalo po kung merong mang mga kabataan ngayon na ang hirap po madala sa church. Kabataan na ang hirap madala sa church. Kabataan sa labas o marahil mga kabataan na dati naman nasa church, pero ang hirap madala sa church. Alam niyo kung saan nagsimula? Yung pinayagan natin, ma, may ano ako sa school eh. Ma, may activity kami sa school. Sige anak, unahin mo na muna yan. Gawin mo na muna yan. Small choices. Maliliit na bagay na kino-compromise natin, knowing na alam natin para sa Panginoon ng araw ng linggo, pero inahayaan natin. No wonder, dumating tayo sa point, kahit pilitin mo, kahit sakalin mo na ngayong anak mo para umattend ng church, ayaw nang umattend ng church eh. Bakit? Pinabayaan mo nung una pa lang. Nakalulungkot na ganun ang kalalagayan at ganun ang sitwasyon ng mga iilan po ng mga kabataan. Bakit? Pinabayaan natin. Now, hindi natin kontrolado ang kanilang desisyon, pero titiyakin natin nakadagdag dun sa kanila pong desisyon na yon, yung hindi natin pagtalima at pagtitiwala na, anak, kahit na anong pagsusumikap mo sa buhay mo, kung hindi ka sasamahan ng Panginoon sa karir mo, sa magiging trabaho mo, sa future mo, sa magiging pamilya mo, kahit na anong sikap natin, wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang Panginoon. Anak, isama natin ang Panginoon sa ating pong mga plano. Dapat yan ang naririnig ng mga anak natin. At yun ang dapat ang nakikita ng mga anak natin. Na bilang Kristiyano, ang mga desisyong ginagawa natin ay desisyon na nagkukonsider at nag-iisip na anak, kahit maliit na bagay yan sa tingin mo ngayon, pero sundin mo lang, gawin lang natin, sundin lang natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Let us walk by faith kasi alam natin dadalhin tayo ng Panginoon sa isang mabuting kalalagayan balang araw. Kaya po para po sa atin po, tapusin na po natin ang ating po introduction. Pastor, sabi mo maikli lang, bakit ganun ang haba? Ito maikli lang po yung mga punto po natin. The dangers of living by sight. Living by sight leads to wrong choices. Ito na po yung binigyan natin ng pansin kanina. Living by sight lead to wrong choices. Dahil nga kung ano nakikita natin, kung ano ang napapansin po natin, kung ano ang na-consider natin sa kung ano ang nakikita natin, minsan naggagawa tayo ng desisyon and sometimes ito ang nangyayari, we failed to see kung ano ang itinatago ng kaaway behind sa offer. Behind sa offer. Alam niyo po, ang diablo nag-o-offer din. Nag-o-offer din ng opportunity. Nag-o-offer din ng mga mabubuting, yung sa tingin natin, good thing sa ating pong buhay. Kaya nga po, magandang mapaalalahanan po tayo na even though good yan, pwedeng magkaroon ng spiritual danger. May kasamang spiritual danger yung iniisip natin good na offer. Alam niyo, maraming example sa Bible. Isa na po dyan si Eve. Ano po ang pinakita ng diablo sa kanya? Na itong pagkinain nito, itong bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, magiging kagaya kayo ng Diyos na nakakaalam ng tama at mali. Ang ganda ng offer. Magkakaroon ka ng sarili mong pagdedesisyon. Lalaya ka. Magkakaroon ka ng liberty sa sarili mo. Malalaman mo kung anong tama at mali. Tapos, nung nakita pa ni Eve yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ang sabi ng Bible, very enticing. Very enticing. Pero alam natin ang naging epekto at naging resulta po ng desisyon na iyon. Sa Genesis chapter 3, doon bumagsak ang tao. Doon bumagsak ang mankind sa glory po ng Panginoon. Dahil meron siyang nakita at ang kanyang mata ay nagsabi, mabuti ang nakikita mo. Kung makikita rin naman natin, ang bansang Israelites din, ang Israelita, nung sila po ay papasok na sa lupang pangako po ng ating pong Panginoon, nagpadalo po ng 12 spies. 12 spies. Ano po ang nakita ng dalawa? Ni Joshua and Caleb. Ano ang nakita nila? Nakita nila na yung lugar
masagana. Nakita nila na yung lugar at patunay yung mga dala pa nilang mga bunga ng lupang iyon na itong lugar na to, tunay nga ang sabi ng Panginoon, a land that floweth with milk and honey. Yun ang nakita nila. On the other hand, itong 10 ang nakita nila, hindi yung kasaganaan ng lupa. Ang nakita nila, yung mga inhabitants na napaka-lalaki, mga higante, yung mga tao, ang lalaki ng build ng mga tao doon. Ang pumasok sa isip nila, titirisin lang tayo pag tayo ay lumusob dito sa lugar na ito. Pansinin po ninyo. Doon lapat po yung nakita natin eh. Yung illustration natin kanina sa walking by faith and by sight. Yung nakita ng 10 spies, nakita nila yung inhabitants ang lalaki. Nakalimutan nila na yung lugar na yun, ipinangako sa kanila ng Panginoon na ibibigay ko sa inyo ang lupang ito. Nakalimutan nila yon. Nag-stick sila doon sa kaisipan na, naku, matatalo lang tayo pag sumugod tayo sa lugar na ito. Pero nakalimutan nila, may pangako ang Panginoon sa kanila eh. Kaya anong ginawa nila? Umuwi sila, naghasik sila ng takot doon sa mga kapwa nila Israelita. At alam niyo ang naging epekto nito? Natakot. Ang karamihan ng mga Israelites naging dahilan para hindi sila mismo hindi po makapasok sa land of promise. On the other hand, itong dalawang spies na to, same naman, nakita rin naman nila nakita rin naman nila yung inhabitants eh. Pero nung sabi nila, ito yung lugar na pinangako sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya tayo dinala ng Panginoon dito kahit mahirap. Sabi nga nila, mas malaki yan, mas madaling tamaan yan. Ang kaisipan nila, ang Panginoon talagang ibibigay sa kanila. May pangako ang Panginoon sa kanila na sa kanila ibibigay ng Diyos ang lupang ito. And that is why, yung actions nila at decision nila, ituloy natin, sakupin natin ang lugar na ito dahil ito yung lugar na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Minsan yung mga desisyon natin at hindi tayo nakakalakad sa ating pong buhay pananampalataya at lumalakad tayo sa ating pong sight dahil po nakakalimutan natin. May pangako ang Panginoon eh. Bakit marami sa atin ang nandun sa kalalagayan na, Lord, bakit ang hirap na sundin kung anong inuutos ng Diyos? Bakit ang hirap na ibigay ko ang buhay ko, yung oras ko sa Panginoon? Ba't akin hirap? Gusto ko naman, pero ang hirap eh. Kasi po alam niyo kung dahilan. Kasi nakakalimutan natin na ang Diyos, nung sinabi niya na kung anumang bagay ang ibibigay mo sa akin, imo-multiply. The Lord ang ating pong Panginoon is multiplier. Magbigay ka ng oras sa Panginoon, hindi ka mawawalan ng oras. Kaya marami tayong, nagkakram tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Masyado tayong nakapokus sa kung ano ang dapat ma-accomplish, kung ano ang dapat magawa. Doon natin binubuhos ang oras natin, hindi natin binibigay ang oras natin sa Panginoon. Kaya anong nangyayari po? Nagkukulang. Even finances. Pastor, gusto ko naman magbigay, kaso nga lang kapag binigay ko, kulang eh. Nakakalimutan natin ang pangako ng Panginoon. Give and it shall be given thee. Pressed down, shaken together, running over. Ito po'y kalooban ng Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon. Nakakalimutan natin na sa pagsunod at paglakad natin bilang mga mananampalataya, ang kalakip ng pagsunod ay pangako po ng ating pong Panginoon. Masyado tayong nakafocus sa kung ano yung immediate, kung ano yung nandun sa harapan natin, nakakalimutan natin na kung bakit inutos to ng Panginoon sa atin, meron siyang purpose. Maraming tao ang nagja-judge sa mga opportunities na dumadating sa kanila just by considering yung profit. Nakakalimutan natin, anong layunin? Ba't ko kukuhanin ito? Ba't ko kukuhanin ito? Nakakalimutan natin yung truth na paalalahanan sa sarili natin, hindi kung ano ang meron, kung anong nakikita ko. Ano bang sinasabi ng Panginoon dito sa nakikita ko? Anong sinasabi ng Panginoon dito sa nakikita ko? Anong sinasabi ng Diyos sa opportunity na nasa harapan ko? Pwedeng bilang tao, ang ganda ng offer. Pero anong sinasabi ng Panginoon sa offer na iyan?
Baka basang grab lang tayo ng grab ng mga opportunity sa buhay po natin. Nakakalimutan natin. Hindi, merong epekto to sa akin. May epekto to sa pamilya ko. Ito ang nangyari kay Lot. Nung nag-decide siya na ang ganda ng lugar, mapagpalang lugar, masaganang lugar, nakalimutan niya na yung pamilya niya pwedeng ma-impluwensya ng lugar na iyon. Nakalimutan niya na pwedeng ikapahamak ng kanyang mga anak yung lugar na iyon. Totoo, sumagana naman sila eh. Paano hindi sasagana eh? Sabi nga noon, nandun na nga siya sa loob eh. Talagang hindi lang siya nandun sa nakasquatter lang, nandun na siya sa loob mismo, nag-acquire siya ng property doon, ang daming mga marahil talagang sumagana yung kanyang kabuhayan. Pero anong kapalit? Anong kapalit? Pwedeng ginrab mo nga yung trabaho, ang ganda ng offer, pero anong kapalit? Pamilya mo? Oras mo sa Panginoon? I-compromise ang pananampalataya na meron ka. Magandang hindi lang tayo basta yakap ng yakap sa opportunities na nasa harapan natin. Isipin natin, anong sinasabi ng Panginoon sa mga opportunities na ito? Don't make wrong choices. Kasi yung wrong choices natin magdadala sa atin sa hindi maayos na kalalagayan balang araw. Ang wrong choices natin magli-lead, hindi lang po sa ang paglakad sa ating pong nakikita, hindi lang po magli-lead sa wrong choices, kundi magli-lead din sa isang buhay na nagko-compromise. It will lead to worldly compromise. It will lead to worldly compromise. And also, it will lead to worldly concerns. Mga bagay na nung una, siguro hindi ka pa apektado dahil hindi naman ako nawala sa church eh. Sa desisyong ginawa ko, babalik naman ako sa church. Hindi naman ako mawawala sa church. Pero mapansin mo, nagbabago, nag-shift tayo. Yung mga concerns ng buhay natin nagbabago. Dati, kapag pinag-usapan, Panginoon sa buhay mo, laging nasa top priority. Pero dahil hinayaan mo, nagkaroon tayo ng maling desisyon, yung priorities natin, hindi natin napapansin. Pag tinanong na lang tayo, sino dapat unahin? Siyempre, Diyos. Pero pag tinignan mo sa mga actions natin, yung claim natin, hindi po nag-a-align sa kung ano yung actions natin. Yung akala natin, yung sinasabi natin na ang Diyos priority sa buhay natin, pero pag tinignan natin, hindi talaga Diyos ang priority natin. Ang sabi dun sa Genesis chapter 13, ipinitch lang niya yung kanyang tent sa labas. Pero sa chapter number 19, nandun na siya. Kasama na siya. Kahalubilo na siya nung sinasabi niya at iniisip niya ng mga wicked na tao. Na-compromise na even yung kanyang belief, na-compromise ang kanyang faith, na-compromise yung kanyang morals. At kung alam natin ang kwento, nakita natin yan sa chapter 19 na itong mga bahagi ng buhay ni Lot ay naging nakurap talaga, nakurap siya. Hindi lang yung kanyang pong pananampalataya, even yung kanyang morals. Even yung kanyang morals. Pero hindi nangyari yun overnight. Ang compromise hindi nangyayari overnight. Nagsisimula ito sa pagbababa ng guard natin. Nagsisimula ang compromise sa magitan ng pag-aalaw natin ng mga iniisip nating maliliit lang naman na bagay sa buhay natin. Hindi naman ito makakaapekto sa akin. Hindi naman ito makakaapekto sa pamilya ko. I'm sure si Lot, nung iniisip niya, nung itinabi niya ang kanyang kabuhayan doon sa Sodom, hindi niya iniisip na ikapapahamak to ng pamilya ko. Hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya, pag sumagana kami, mabibigyan ko na maayos na buhay ang pamilya ko. Di ba't yan din naman ang marahil ay motivation ng natin kung bakit gumagawa tayo ng mga desisyon, bakit tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa kung ano ang iniisip natin makabubuti. Pero mga kapatid, magandang mapaalalahanan tayo na hindi lang kung ano nakikita nating mabuti, even it is good sa sight mo,
Laging mas dapat titimbang, is it godly? Maka-Diyos ba itong gagawin ko? Kasi pwedeng mabuti yan, pero hindi yan maka-Diyos. Mabuti sa pananaw mo bilang tao. Pero pag yan hindi maka-Diyos, siguradong hindi yan makabubuti sa atin. Kailangan po na bantayan po natin ang mga puso natin. What captures our heart? What captures our heart? Alam niyo po, alam naman natin to, yung kwento ng di ba? Ng mga heart's desire po natin. Heart's desire natin na, Lord, bigay mo lang sa akin tong trabaho na to. Lord, magkaroon lang ako ng sumagana lang itong kabuhayan ko. Mag-boom lang tong kabuhayan ko. Lord, ibigay mo lang sa akin yung blessing na ito. Magtatapat ako sa iyo. Gagawin ko kung anong kalooban mo. Mabuti sana kung gano'n na nangyayari. Praise the Lord kung gano'n nangyari. Pero ang nakalulungkot, nandun sa kalalagayan na yung akala natin na, di ba, yung kanilang concern, yung kanilang desire nung una na kapag ako, binigay ng Panginoon tong trabaho na to sa akin, magtatapat ako lalo sa Kanya. Pag hindi natin hinandle ng mabuti, at nagkamali tayo ng choice, yung trabaho na iniisip natin ng una, gagamitin natin sa kapurihan ng Panginoon, nagiging dahilan na para hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos. Nawawala tayo sa church. Nako-compromise kung ano yung mga ginagawa natin. The world offers pleasure. Hindi tayo against sa pleasure, pero kung yung pleasure na to at the cost of your spirituality, hindi tayo against na maging masaya tayo, mag-acquire tayo ng mga heart's desire natin, makarating ka sa mga lugar na to, ma-acquire mo to, mapatayo mo to, magkamit ka ng mga, hindi tayo against doon. Pinagpipray nga natin yun sa bawat isa. Pero kung ang magiging cost ng blessings na ito is your spirituality, it's not worth it. It's not worth it. Kasi eventually, yung magpapasayo sa'yo ngayon, na akala mo blessing, yun din ang magiging dahilan ng regret and pain and suffering mo balang araw. I'm sure nung ba't ako Job ng Job? Kanina pa ako Job ng Job. Si Lot, nung time na, siguro, nung simula, nung binibilang niya, at nakita niya yung, dumoble yung ano ko, yung kabuhayan ko. I'm sure, ang saya-saya niya, Ang saya-saya niya. Ang ganda nung naging turn out nung decision niya. For him, ang ganda nung, buti na lang talaga, nagpunta ako dito sa lugar na to. Pero alam nyo, yung saya na yun, napalitan ng luha. Yung saya na yun, napalitan ng regret. Kaya po, ang saya na bunga ng maling desisyon, ang saya na bunga ng kasalanan, ang saya na bunga ng pagliko sa kalooban ng Panginoon, hindi magdadala sa atin ng lasting happiness and joy sa buhay natin. Masaya ka lang ngayon, pero balang araw, yung lungkot papasok sa puso, may bunga na yung kasalanan na pinili natin. Imbis sa kung anong kalooban ng Panginoon, pwedeng okay tayo ngayon, pero darating ang time, hindi pa pwedeng ang mali magbubunga ng mabuti. Palagi, ang mali magbubunga ng consequences. At dito po tayo papasok ngayon doon sa naging epekto po sa buhay ni Lot. Hindi lang po ang kanyang paglakad sa kanyang nakikita ay nag-lead sa kanya sa isang wrong choice. Hindi lang nag-lead sa kanya para i-compromise niya ang kanyang belief, ang kanyang paniniwala, at mabago yung mga concerns niya sa buhay niya. Yung dating pinapahalagan niya, kung anong sinasabi ng Diyos, ngayon kung ano na lang ang sinasabi ng kanyang puso. Ano po ang nangyari? Nagkaroon siya, nag-lead ang kanyang paglakad sa kanyang paningin into woeful. Woeful. Pag sinabi nating woeful, nakalulungkot. Nakalulungkot po na consequences. Woeful consequences. Ano po ang nangyari sa kanila? Yung nag-gain ni Lot, yung na-establish niya, yung kabuhayan na iniisip niyang sasagana, ano po nangyari? Lahat po yun nawala. Lahat nawala. Ginunaw ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Yung pagpapagal niya, yung sakripisyo niya, yung pagod niya, yung mga bagay na laid up
kahit sa gabi na, nagtatrabaho pa rin siya. Yung lahat ng pagod, yung luha niya, ibinuhos niya sa kabuhayan na meron siya. Pero dahil sa maling desisyon, yung kabuhayan na yun, sa isang iglap nawala. Sa isang iglap nawala. Yun ang nakakalungkot na kalagayan. Yung lifetime na hardships mo, yung lifetime na pagsusumikap mo, saan ka dinala? Sa isang iglap pwedeng mawala eh. Sa isang iglap pwedeng mawala. Kaya nga po, lagi nating pinalala sa bawat isa, huwag nating hayaan na yung mga bagay na blessing natin ngayon is mawala sa ating kamay dahil sa mga mali nating na desisyon. Alam niyo po, nagain ni Lot is a fertile land, isang blessing na lugar. Pero ano mong nawala sa kanya? Yung fruits of his labor. Nawala yung fruits of his labor. Alam niyo yung isang nawala sa kanya? Yung testimony niya. Kasi po ano nangyari? Winarningan itong mga tao. Ang Panginoon nag-warn kay Lot na gugunawin ko yan. Gugunawin ko yung lugar na yan. Ano po nangyari? Si Lot, dahil ayaw niya mapahamak ang kanyang pamilya, ano nangyari? Winarningan niya yung kanyang mga son-in-law, yung mga asawa ng kanyang mga anak, yung pamilya ng mga asawa ng kanyang mga anak. Nasabing, umalis na tayo dito sa lugar na to, gugunawin ng Panginoon. Basahin niyo ang chapter 19, verse number 14. Tinawanan lang siya ng kanyang mga son-in-law. Nawala yung kanyang credibility. Nawala yung kanyang testimony. Kaya bilang mga magulang, magandang paalala sa atin to. Yung testimony natin, ingatan natin. Kasi baka dumating yung time, gusto mong magpayo sa anak mo, gusto mong magsabi ng magpayo ng mabuti sa anak mo, pero hindi ka paniniwalaan. Kaya gaya na nangyari kay Lot. Tama yung nais ni Lot eh. Gusto niyang umalis yung mga son-in-law niya doon. Pero dahil compromise yung kanyang character, compromise yung kanyang testimony, ano nangyari? Hindi siya pinaniwalaan. Tinawanan lang siya. And it seemed as one that back unto his son-in-law. Nakalulungkot. Alam mo po yung isa pa na nawala sa kanya, hindi lang yung mga kabuhayan niya, hindi lang yung testimony niya, yung asawa niya nawala sa kanya. Pag binasa natin ang verse number 26, dahil ginunaw na ng Panginoon, di ba, dito natin makikita, ang desisyon ni Lot, apektado pati kanyang pamilya. Yung mga anak niya, nagunaw. Yung asawa niya na nasama niya. Nasama nga niya yung asawa niya, pero yung puso ng asawa niya nandun. Nandun sa lugar. Ganun ka-attached ang naging pamilya ni Lot sa lugar na iyon. Lumingon yung kanya, sabi kasi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Utos ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Yung asawa niya, naalala, yung sinaing, lumingon kasi, hindi natin alam kung anong nilingon niya. Siyempre, nandun yung mga, ang tagal naming binild to eh. Ang tagal naming pinaghirapan to, pero bakit mo lumingon? Ano nangyari sa kanya? Ayon sa banal na kasulatan, naging pillar of salt. Nawala yung asawa niya, yung pamilya niya. Nakalulungkot. Yung dahilan kung bakit siya nagpunta, lahat yun nawala sa kanya. Nung pinitch niya, nung nag-decide siya na i-pitch ang kanyang tent sa Sodom, ang iniisip niya, pamilya niya. Pero nung dumating na at nagbunga na ang bunga ng wrong choices, yung dahilan kung bakit siya nagpunta, which is family niya, lahat yun nawala sa kanya. Kaya mag-ingat tayo sa desisyon na ginagawa natin. Hindi lang tayo yan. Pati mga anak natin, pati asawa natin, pati mga tao sa paligid natin, kaladkad dyan sa desisyon na gagawin natin. Kaya nga sa mga, lalo sa mga tatay natin, tayo ang tagapanguna sa ating pamilya. Kaya nga ini-invite na rin natin, tara, sama tayo sa retreat, sa team building, sa gawain natin. Kasi sa mga gawain doon tayo natututo. Amen? Doon tayo nagagabayan. Doon tayo napaalalahanan na tayo'y tagapanguna ng ating mga pamilya. Isang maling desisyon.
All it takes is one wrong decision. Ikapapahamak ng pamilya natin. Huwag nating hayaang maging ganun. Huwag nating hayaan na dumating tayo sa point na yung mga pinahahalagahan natin is malose natin dahil sa pagpapabaya natin sa mga maliliit lang na mga bagay. Maliliit na bagay. Napakasimple po nung ating pong mensahe. Direct naman yung ating pong mensahe. Huwag tayong tumingin lang sa kung anong nakikita natin. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Huwag lang tayong tumingin sa kung ano yung makapagbibigay ng pleasure, ng comfort. Huwag lang tayong after lagi sa kung ano yung pleasure sa sarili natin. Magandang hanapin din natin kung ano ba yung nakapag-please sa Panginoon. Baka puro tayo pleasure sa buhay natin. Nakalimutan natin na ang purpose natin bilang mananampalataya, hindi lang magkaroon ng pleasure, but also to please God. That is our top priority. Kung yung pleasure na yan, hindi na nakapag-please sa Panginoon, yung pleasure na yan, ikalulungkot mo balang araw. Huwag nating hayaan na yung mga immediate na things, kasi immediate yung profit nila Yung profit, sumagana itong mga kabuhayan ni Lot. But it costs eternal value. Eternal value. Yung mga bagay na mahahalaga talaga sa buhay mo. Yung mahalaga. Yung mga bagay na dadalhin mo balang araw sa pag namatay na dito sa lupang ito. In reality naman tagal, lahat yan iiwanan natin Kaya nga in relation din po doon sa ating po nagiging series ng pag-aaral na nalalapit na ang muling pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Magandang paalala sa atin yon. Nandun yung warning sa kanila. Nag-warn ang Panginoon, gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. May warning ang Panginoon. The same kung anong warning sa atin, nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Anong mga bagay na ginagawa natin ngayon? Anong mga bagay na pinag-e-effortan natin ngayon, ginagawa natin ng pagpapagal ngayon, ang madadala natin sa langit? Baka pag tinanong tayo ng Panginoon dun sa mga bagay na ginawa natin sa lupang ito, wala tayong mahiharap sa Kanya. Bakit? Kasi we are after lang doon sa kung ano ang pleasure ng mundong ito, pero wala tayong ginawa to please God. Ang mata mapandaya, mga kapatid. Ang mata mapandaya. Huwag tayong gagamitin ng kaawayan. Diba? Huwag tayong magpadaya sa kung ano nakikita natin. Hindi ibig sabihin mabuti. Hindi, di ba, lalo sa mga kabataan natin, hindi ibig sabihin mabait ngayon. Basta bait gentleman Pag lumalabas ako ng pinto, nauuna pa siya. Napaka maasikaso, napaka maalalahanin kasi umagang-umaga, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Huwag kayong magpadaya doon. Basta ginawa mo ba yan dati? Siyempre naman. Di ba? Pero kung yun lang ang basihan natin ng pagpili na magiging partner natin balang araw, gentleman kasi, mabait kasi, pero nakalimutan natin, kahit na gentleman o mabait, unbeliever naman. Ikapapahamak mo yan. Yung akala mo, jackpot, ngiti pa lang, ulam na. Ngiti pa lang. Yung ngiti na yan, magiging ngiti ng diablo yan pagdating ng araw. Di ba? Parang diablo tong ngiti nitong asawa ko na to, meron namang iniisip na masama to. Mata kasi yung pinapairal. Huwag nating hayaang dumating tayo sa regret balang araw. Tayo nga dumating sa regret. Yung bang kahit even sa mga sa career natin, sa trabaho natin, masyado nating nilulunod ang sarili natin sa pagtatrabaho. Nakalimutan natin na meron tayong pamilya, nakalimutan natin meron tayong spiritual life. Nakalimutan mo na mortal ka pala, na kailangan mo palang magpahinga. Anong silbi nung iginugol mo ang sarili mo sa pagpapakapagal sa trabaho na iyan, pero ang kapalit naman at the expense of your health, at the expense of your family. Hindi worth it. It's not worth it.
Huwag nating hayaang maging ganun. Huwag nating humantong tayo, huwag nating hayaan tumantong tayo sa kalalagayan na gumawa tayo ng desisyon at pagsisisihan natin ang desisyon na iyan. Let us walk by faith. Alalahanin natin ang pangako ng Panginoon, alalahanin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Even though, sa pananaw natin, hindi natin makita yung outcome, pero dahil nangako ang Panginoon, magiging totoo ang Panginoon sa kanyang pangako. Magtapat ka, pagpapalain kita. Maglingkod ka, ako ang mag-aayos sa buhay mo. Ibigay mo ang sarili mo sa akin, ibigay mo ang buhay mo sa akin. Ako ang bahala sa iyo, ako ang bahala sa pamilya mo. Hindi ikaw ang magtataguyod sa pamilya mo. Kung Kristiyano ka, hindi nakasalalay sa iyo ang pagpapala sa pamilya mo. Hindi sa iyo nakasalalay ang future ng pamilya mo. Kung Kristiyano ka, dapat ang pamilya mo nakasalalay sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ang bahala sa pamilya mo. Kaya tayo na-pressure na, Lord, kahit na ibibigay ko kasi para sa pamilya ko. Ano bang kaya natin gawin para ingatan ang pamilya natin? Sino na kasi sigurado na yung effort na ginagawa mo, yung trabaho, yung pagpapagal na ginagawa mo, magiging dahilan para yung pamilya mo lumaki ng, sabihin, kahit yung mga anak natin, lumaki ng merong kasiguraduhan sa kanila pong buhay. Pwede nga may iiwan ka ng mga pamana sa kanila o mga bagay na material na iiwanan sa kanila. Pero kamusta yung iiwanan mong pananampalataya sa kanila? Isang klaseng pananampalataya ba na kaya lang sila nasa church ay dahil nandun ka lang, dahil no choice sila Kasi even sa mga, dumaan din po ako sa ganung kalalagayan No choice kami. Yung mga magulang ko, pag hindi ka bumangon sa linggo ng pag di ka bumangon, mamili ka na lang, sinturon, hanger, di ba? Yari ka Wala kaming Sunday na anak, sige, pwede ka nang umabsent muna sa church. Walang ganun. Kaya papasalamat ako sa magulang na meron ako. Kasi dinala ako sa ganung klase ng higpit, sa isang pananampalataya na ngayon ay nagbe-benefit kami. Hindi lang ako, pati pamilya ko. Yung pananampalataya na yun, kahit na iwan kami na wala pero yung pananampalataya na iniwan sa amin ng magulang namin, more than enough para makalakad kami at mabuhay kami sa mundong ito na mayroong kaayusan. Bakit? Kasi nakita at bilang mga mananampalataya, mayroong bagay na mahalaga, may mga bagay na importante more than sa mga material na bagay na pwedeng iwanan natin. Small decisions yun. Small decisions. Huwag niyong hayaan na ma-compromise yan. Huwag nating hayaan na papayagan natin makasingit ang kaaway sa pamamagitan ng hindi nating pagbabantay sa mga desisyon natin. Walk by faith, not by sight. Kaya po mga mananampalataya, sa ating pong pagtatapos, anong klaseng lakad ang iyong ginagawa ngayon? Yan ba ay bunga ng desisyon mo lang? Yan ba ay bunga ng kung ano lang ang gusto mo? O isang paglakad na kinukonsider mo ang counsel at payo ng Panginoon? Huwag nawa natin sapitin kung ano ang sinapit ni Lord. Huwag natin sapitin. Huwag nawa. God forbid na ganun ang mangyari sa bawat isa po sa atin. Ito ang salita ng Panginoon na ipinapangaral. Take heed kung anong sinasabi po ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Pikit po tayong lahat. At sa oras po na ito, sa ating pong pagtatapos, ayaw nating iwanan ang bawat isa sa isang kalalagayan, sa isang sitwasyon na hindi tayo gumagawa ng kapasyahan patungkol sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. O pwedeng magulang ka ngayon. O pwedeng ikaw ay mayroong mga anak. Ang mga desisyon mo matter sa magiging future ng anak mo. Lalakad ka ba sa pananampalataya o lalakad ka sa kung anong nakikita ng mata mo? Marahil ikaw ay isang kabataan ngayon. Lumalakad ka ba sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? O lumalakad lamang tayo sa kung ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa atin? Kung ano yung positibo sa nararamdaman natin?
Kung ano yung tingin nating tama at makapagpapasaya sa atin, doon lang tayo nakafocus, nakakalimutan natin. May mga bagay na hindi pwedeng pabayaan natin. Kasi darating yung time, yung regret hahabol sa atin. Yung consequences ng mga desisyon natin hahabol sa atin. Marahil ikaw ay isang trabahador, negosyante. Ikaw ay namamasukan. Meron kang trabaho. Kalooban ng Diyos na ang trabaho na yan ay mag-provide para sa iyo. Mag-sustain sa pamilya mo. Pero wag nating hayaan na maging dahilan yun para makalimutan natin kung ano ang nais ng Panginoon at kalooban ng Panginoon sa atin. Na ipagpalit natin yung mga bagay na yan sa mga bagay na mahalaga. Kaya po sa oras na ito, hindi ko alam kung paano tayong kinausap ng Panginoon. Pero kung sa oras na ito, naidiling ang Panginoon sa atin, anak, bakit hindi mo pagtiwalaan kung ano mga pangako ko sa paglakad mo? Ba't di mo pagtiwalaan kung anong sinabi ko sa iyong salita? Makikita mo na bilang Diyos na matuwid, wala kang gagawing pagsunod sa akin na hindi mo mawawalan ng kabuluhan. Kaya sa oras po na ito, kung ano man, kung nangusap sa atin ng Panginoon, sa oras na ito, sa ating pong mensahe, bakit hindi ka makipag-usap sa Diyos sa oras na ito? Come to the altar, lumapit tayo sa Kanya, ilapit natin sa Panginoon kung ano man ang mga sitwasyon na ating pong pinagdadaanan na yun. Huwag tayong mahayaan, please come forward. Huwag nating hayaan na gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay natin na ang basehan lang natin kung ano ang nakikita nating tama, kung ano nakikita natin na makabubuti. Without considering ano ang kapalit nito. O marahil dumating na tayo sa point na nasa kalalagayan tayo, nagkamali tayo ng desisyon. Nagkamali tayo ng desisyon. Pastor, nauna ko ang sarili ko kaysa sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Ang Diyos ay mayroong mabuting nais sa buhay natin. Maganda na na-realize mo yan sa oras na ito. Napaalalahanan ka ng mga bagay na ito. Upang kung merong mang pagkilos at paggawa ng kaaway sa buhay mo, ito ay wag nang sumagana pa. Mahinto ito. At magsimula tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon. Dakilang Ama, narito ang inyong pong mga anak. Kami, Panginoon, na tinubos ng inyong pong banal na dugo. Mabuti at napakaganda ng plano ninyo sa buhay ng bawat isa. Huwag nawa kami, Panginoon, matukso sa offer ng kaaway into thinking na piliin namin kung ano ang good at ipinagpapalit namin kung ano ang best sa buhay namin. At walang ibang mabuti at best, Panginoon, sa buhay namin, kundi ang kalooban po ninyo. Matuto kami, Lord, na ibaba ang aming pong sarili. Ibaba, Panginoon, ang aming pong mga pride. Na aminin, Lord, na minsan nagkamali kami. Pero Lord, ito ang salita mo para paalalahanan kami na hindi dapat kami mabuhay sa ganitong klase ng lakad. Mabuhay sa ganitong klase ng buhay, kundi lumakad kami, Panginoon, na may pananampalataya kung ano ang sinasabi ninyo. Salamat sa kwento ni Lot. Sa kabila ng sitwasyong nangyari sa kanya, ito'y paalala sa amin at nawa maging warning sa amin na lumakad kami sa kalooban mo ninyo. Kaya Ama, idinabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Kayo ang kumasama sa bawat isang mananampalataya, sa bawat desisyon na gagawin nila sa kanilang pong buhay. Ito po ang aming pong samo at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.